Hello mga katatak trending. Heto na, VP Sara Duterte tinapos na di umano ang laban, tuluyan ng mabitiw sa pwesto habang hindi pa tapos ang impeachment trial laban sa kanya. Ito nga ay kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon na nakarating na sa kanya ang balita ng pag-resign ng Vice Presidente dahil di umano para makaiwas si VP sa pananagutan at patong-patong na kaso matapos ma-involve sa iba't ibang issue at isa na nga dito ang di umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na bank accounts at bank records na naglalaman ng bilyong-bilyong pera at ang huli ang pagbanta sa buhay ng presidente at first lady. Pero ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, hindi sapat na ang pagbitiw ni VP Sara Duterte sa pwesto upang itigil ang impeachment dahil hindi lamang pananagutan kundi ang hindi na makakabalik sa anumang posisyon sa gobyerno ang magiging hatol sa Vice Presidente. Samantala, malugod na tinanggap ni House Prosecutor Terry Ridon ang naging pasya ng Senate Impeachment Court na apurbahan ang paglalabas ng subpoena para sa mga record mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at ang mga bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawang si Manasseh Carpio at ilan sa mga kumpanyang inuugnay sa kanila. Para kay Ridon, ang naturang desisyon ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatuloy ng proseso ng impeachment trial. Ayon sa kanya, ang naging pasya ng impeachment court ay maituturing na tagumpay para sa katotohanan, pananagutan at sa interes ng sambayanang Pilipino. Naniniwala siyang ang pagkuha sa mga naturang dokumento ay makakatulong sa masusing pagtatalakay sa mga isyong nakapaloob sa kaso at paglalatag ng mga ebidensyang kinakailangan sa paglilitis. Narito at sabay-sabay nating panoorin ang buong video. Tindihan po rito, yung po nga pinagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahad ni Director Matibag. Ang tanong ko ho sa depensa ngayon ay paano naman naging chismis yung pong pagbabanta? Paano ho naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Hindi ba? Paano naging chismis yung pong meron pong open active investigation ang NBI itself, led by the director himself, para tukuyin po yung persons of interest. So hindi ho chismis yun. Aktual na investigasyon po ito, mga kaibigan. So hindi ho natibag si Director Matibag ngayon pong araw na ito. I'm quite certain bukas hindi po siya matitibag. Does it concern the prosecution that in the court of public opinion, they will still care na malaman nila kung sino yung hitman o maipresenta yung hitman, or that hindi enough yung confession lang or admission against interest ni Vice President Sara Duterte? Well, unang-una, kailangan dito naalalahanin natin dun sa grave threats ni hindi mo kailangan ipakita na meron talagang assassin. Hindi mo kailangan para may managot sa grave threats ay kailangan meron muna tayong makitang bangkay. Meron tayong nakitang talagang nangyari itong bagay na to. Sapat na may ginawang pambabanta na gumawa ng bagay na labag sa batas. No? At ito ay seneryoso dahil nakita based sa actions nitong gumawa ng pagbabanta before, during and after na sinabi itong mga bagay na to ay seryoso siya. At na-produce niya yung effect na gusto niyang gawin. Which is, as we've stated, dito nagkaroon ng official statement from the President saying na nakakabahala itong ganitong mga sinabing pagbabanta. So, first and foremost, we don't even need to establish that there is actually an assassin. But, even if there's no need for it, as we've stated, it's clear already that there is an assassin. Yes, impeachment is both legal and a political process, but considering it's a legal process, kailangan i-consider yan. Yung rules on evidence dito, which we've been pointing out to a couple of times already, that
itong admission against interest is one of the highest forms of evidence dahil itong pag-amin na to nanggaling na to mismo dun sa respondent, no? So para sa amin, no, dahil lang sa mga bagay na yan, napakaliwanag na malakas yung basehan based sa evidence na nailatag na sumusuporta dito sa article on grave threats. Yeah, but I'd like to add something. No, are we concerned because the NBI has not named names? Only that Director Matibag informed the court that there are already persons of interest that they would like to to follow lead to in terms of the investigation. No, we are not concerned. What we are more concerned if the NBI had not stepped in and investigate the case. No? Mas concerned kami doon kung walang ginawa ang NBI despite the fact na very clear yung pagbabanta ng Vice Presidente. Why am I saying this? Having raised and grew up in a community where we are all exposed to conflicts, no? We cannot let the government sit down and wait until words become bullets. No? Klaro po 'yon. Ito'y pagbabanta at hindi dapat to sineset aside or hindi dapat ito pinabawalang bahala na lang. So I think it's more concerning for the Filipino people if FBI did not do anything. No? At least now, we have learned from the NBI director that there are still an ongoing case build-up, open investigation, and there are persons of interest proving that the grave threat is not just uttered in words, but there was already that plan. I think that was the testimony of Director Matibag. 2 weeks ago, we've heard about Attorney Calilong. Na-establish na yung authenticity ng digital evidence. Attorney Lotok also informed and then testified yung kanilang ginawang investigation. And ito, na napakita sa atin ni Director Matibag na merong plano, na hindi lang ito isang tao nagplano or banta na isa lang gumawa or just mere rhetoric born out from the impulsive or yung utterances dahil galit siya, but there was already that indication that this is a plan and the plan is to be carried out, no? That's why the investigation has to proceed. So, yun po yung yun dapat po yung posisyon ng ating taong bayan na mas nakakabahala kung hindi gumalaw at nag-imbestiga ang NBI. To Congressman Terry naman po, is the NBI or the government's investigation in any way undermined by the fact that it has taken us nearly 2 years or 2 years have passed since Vice President Duterte issued that kill threat during the virtual press conference at hanggang ngayon po ay wala pa ring identity doon sa hitman? Well, hindi naman kasi when did Mayor Baste Duterte actually utter the relevant threat against the president? Ilang buwan lang ho yung nagdaan doon eh. So basically nga ho, katulad na binabanggit kanina, dalawang bagay ho yung halaga nito pong testimonya po ni Director Matibag. Nabuuin yung kwento doon po sa investigasyon nila. So made na ho yung previous threats eh. Napatunayan na ho yun doon sa mga witnesses po, Mr. Calilong and Mr. Lotok. Ang bit-bit po ni Attorney Matibag ngayong pong araw na ito, ano pa yung tuloy-tuloy na pagbabanta sa buhay ng atin pong Pangulo. So, nabanggit na niya, there's an active open investigation. I think they had identified persons of interest already. No, pero kahit nga sa totoo lang, kahit hindi niya banggitin ito pong continuing threats na ito, dahil nailahad na po, which is basically yung pong previous threat ng pangalang Pangulo against the President, basically tapos na yung pong paglalahad dito po sa article on threats. Dwight, dadagdag ko lang yung mabilis dun sa una mong tanong. Alalahanin natin nung tinanong ang si NBI Director Matibag kanina, kung sa tingin niya meron ba talagang assassin, napakalinaw ng sagot niya. Sabi niya 100% naniniwala siya na meron. Dahil na nga galing sa mismong pag-amin ng Vice Presidente. At importante din siguro na paliwanag natin, no? Tinatanong, bakit pagdating dun sa pag-amin niya na may kinausap na siya na tao na patayin ng presidente at pumayag na ito, bakit ito pinapaniwala ng NBI?
Pero bakit yung mga iba naman niyang sinabi dun sa parehong panahon tulad ng merong supposed corruption, bakit yun na hindi pinapaniwalaan? Simple ho kasi kasi yung unang statement, yan ho yung tinatawag na admission against interest. No? Para paliwanag ko lang ho, ang rason ng batas kung bakit kinokonsidera ho yan as proof of truth of that statement dahil alam ng batas na hindi mo sasabihin ng bagay na makakasama sa'yo kung hindi yun totoo. Di ba? It's against your interest. Bakit? Dahil itong bagay na inamin mo, it could put you at risk of incurring criminal liability, like in this case. No? So, yun ang rason doon. Hindi mo siya sasabihin kung hindi siya totoo dahil ikakasama mo siya. No? Kaya yung pag-amin na meron na siyang kinontratang tao na patay ng presidente, it's an admission against interest, kinoconsider yan as pruweba ng katotohanan ng statement na yun. Bakit yung ibang allegations tungkol doon na sinabi niya tungkol doon sa same press conference na yan, bakit hindi siya considered as proof? Kasi hindi siya admission against interest. These are just allegations that should be proven by the person who made it. So yan ho yung mahalagang distinction ng dalawa kung bakit yung pag-amin na meron siyang pinatay, it's considered as proof of that statement. All right, Rosalie. Good evening, sirs. May we get your statement po? Si Vice President Duterte is out of the country until July 31 amidst her impeachment trial. Happy trip po. Nothing to add. Yeah. Safe travels and happy trip. And hope she'll be back soon. Sir, may nakarating po ba sa inyong rumors ng possible resignation of the Vice President? Wala, sa bahagi ko po, wala pa ako narinig na ganun pong kwento. But if ever this happens, how will this affect the impeachment trial? Well, ang pagtingin ho namin, at ito naman ho yung pagtingin din po ng ibang mga legal na eksperto, dahil nagtutuloy na po ito, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis kasi hindi lang naman ho yung pagtanggal ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan din po dito yung habang buhay na hindi po pagiging taong gobyerno. Hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi na pwedeng ma-elect sa atin pong pamahalaan. So, I think it might be the prosecution's position na dapat magtuloy pa rin po yung pong paglilitis. Tandaan, kidadagdag